maganda sagot ni Ingles eh. Well, first time ko to tinawag mong opening prayer. Which is good, di ba? Kasi sa totoo lang, akala nyo sanay ako magsalita. Ganyan din nangyari sa akin sa Davao. Pero malaking crowd yun, full gospel yun. Wala yung MC. So, bigla akong tinulak. Hindi naman pwede pag nakaharap kayo, huwag nyo sasabihin na, pasensya na po kayo, ngayon lang ako. Hindi naman nila alam eh. Tama. So, doon tayo natututo. Tama, pasalamat tayo, hindi ako pwede mag-absent dahil nandito si Angel. Pinagpalagpakan niya. Happy birthday! Kaya lang, low profile lang si Angel Ilan taong ka na? Secret. Secret. Maganda kay Angel, nakaka-touch din, di ba? Birthday niya kahapon, tapos sabi niya, Pastor, sorry, hindi kita na-invite. Nakalimutan ko. Walang-wala eh, tramway lang niya ginawa eh. Wow! Pinapalakpakan niya. Ang ibig sabihin, kaya dala ng bisita natin speaker, si kapatid, si Beth. Nakita yung si Beth, pinatayo natin. Pagtawag ng pangalan kay Beth, Beth, lumayo ka. Sino? Dito. Kanino ba cellphone yan? Sa akin po. Okay. Hindi pa naman tayo nagpipicture taking. Kaya lang tinawag namin si Beth, pinatayo. Diba? Sabi natin, Sherwin. Opo. Kasi gusto namin, yung mga bisita natin, kaya tumayo. Opo. Ha? Yung iba kasi nakaupo hanggang dumating, hanggang umalis nakaupo. Mahirap po yan. Kasi namimigay din kami ng wheelchair. Ha? Hindi kita na-invitahan kahapon dahil official holiday. Hindi, okay lang yun. Nagpapaliwanag. Kaya, Hindi, tama ka. Nagpapaliwanag ka, pumunta ka sa barangay. Hindi, okay lang. Hindi, yan mga maganda yan, magkakapatid tayo. Usapan magkakapatid. Anyway, si bisita mo, Angel, kala ko mag-absent. Si Rene ba? Kita mo, wala pang absent si Rene. Mula nung dinala mo dito, pinapalakpakan niya si Rene. So, maganda po tayo nangyayari ngayon. Huwag yung kayo titingin sa number kasi sabi ni Lord 2 or 3 lang. Amen? 2 or 3. Pero we will be happy. Ang speaker natin, timing. Remember, every day in our life is timing. Pag nagkamali ka ng timing, hindi maganda dating. Kagaya ng timing, na-invita ako sa Full Gospel sa Quezon City. Siyang speaker. Kaya timing, dahil nagsalita siya, I think officially now si 77. Officially, nag-birthday na eh. Na-invita tayo sa bahay. Dumating si Naku. Tapos, that time, 76 siya. Ang magandang sharing niya, I'm now 76. Pero wala siyang maintenance. Walang sakit. Kaya kahit imbitahin mo kahit saan, lagi kasama. Parang 32 years old, sumakay sa jeep, ang bilis eh. So, naging close ako sa kanya kasi yung husband niya, who died already, used to be an executive of PNOC, tama ba ako kapatid? PNOC. Oil yun eh. Kasi first business ko is oil. Kaya pag executive ka ng PNOC, big time eh. Nahirapan ka rin makalapit kasi tapos nabalkans natin eh si Ate Malu. Tinatawag ko lang siya ng Ate Malu. Pero real name niya, Mary Lou. Okay. So, kaya naging interesado rin ako kasi sa Imos, ang pagkalat ko talaga, may Imos din siya Cavite. You need a church sa Imos. Gusto ko rin pasyalan kasi nandun yung mga kasama ko ng youth group kami ng UNIDA. Kaya natutuwa kami. Okay, kaya pagkausap mo siya, sasabihin sa'yo ang tundo, aking ang kami. Amen. So, brothers and sisters, let's welcome from heaven ang ating kapatid na si Mami Lou. And yes.
Na ito. Dito yan. Para niya. Thank you, Lord. Gandang umaga po sa lahat. Ang umaga po. I'm sorry, nagtinda pa akong kape. Yung nga sinasabi ni PJ, hindi ka pa pwede ng alas 7, hindi eh, kasi nagtitinda pa akong kape. Okay, so, hindi ho yung halaga, yung relasyon ko dun sa mga customer ko, mga basketballista matatanda, inaalagaan ko yun. Na may sinisigaw doon, Ate Malu, Mama Lu, Mami, Nanay, madami pong tawag sa akin. But I praise God, nakahapon ako dito. At gusto kong dali ng mensahe sa inyo. Unang-una, nalulungkot ako dun sa pagkatoon ni Pastor Malibo. Art Navarro. Nagulat ako, ba't hindi niya sa you must be born again? Ano ba ito? Parang hindi mo sa Christian kami. Pero yung pala ko, galing siya dun sa karanasan na yung mga pastor ay tumiwalag at naging Muslim sa Mindanao. Pero mga kapatid, ngayong umaga po, gusto kong dali sa inyo mensahe na hindi tayo pwedeng mag-give up dahil may ginagawa pa ho ang Panginoon sa buhay natin. Amen? Isang bagay ang alam ko, we just have to move on, go on, and be transformed and be faithful in the Lord. Okay? So, but let's pray before I begin. Heavenly Father, we just want to thank you for this wonderful time. Lord, this is indeed a fellowship among your people. And we thank you and honor you this morning, Lord, bago na sa mga pagsasalusaluhan namin, mga salita mo, mga pangako mo. Ngayon, hayaan mo na ang bawat tenga ay mapagpala at sa kanilang pagparito pa lang, pinagpala mo na sila. So we are blessed and we just want to give you back all the glory and honor in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay. So sa Old Testament po, the Old Testament is full of word picture. Sabihin niyo nga word picture. Word. 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 Okay, so usually it points to Jesus, tulad po ng Isaiah, talaga pong pati pagdating ng Panginoon, lahat ay nakatulong sa buhay ng Panginoon Jesus. Amen? Ako po yung Exodus, yung labas ng Israelita sa Egypt, naging napakaganda ko sa buhay ko noon. And the 40 years they were going around was a time na ang Diyos ay nagtutulong sa kanila. Amen? And it's a time na yung isang leader na so sensitive, he has the time to go up to the mountains and talk with God. So kung kayo po si Moses, naririnig niyo ang Diyos. Amen? Nakikipag-usap kayo sa Diyos. At mula dun sa instructions ng Diyos, ay nagawa po, naganap ng Panginoon ang lahat ng nagawa ng Diyos, lahat ang magandang plano niya sa buhay ng mga Israelitas. Karating sila sa lupang pangako, nakarating sila sa kasaganahan, nakarating sila dun sa lugar na sabi, it's full of milk and honey. Yung iba ko, akala Amerika yun. Pagpunta sa Amerika, saganan na sila. Hindi po. The place of God's promise of milk and honey is in the presence of God. Amen? Kahit nandito po kayo sa Pilipinas, pag nakarating na kayo dun sa pangakong lupa ng Diyos sa inyo, you will be secured, you will be safe, and you will be blessed. Amen. Hindi na kayo maghahanap ng iba pa. Hindi na
kayo kailangan pumunta pa sa ibang bansa para mapagpala. Dito, yung palang plano nyo kagabi na pumunta dito, Hallelujah. nagbihis kayo, you took the time to be here, you are blessed. Amen? Amen. Pinagpala na po kayo, lalo na ngayong baga na makikinig pa kayo. Okay? So the word picture is revealed in historical events. At ito po ay pinakikita sa buhay natin, and everything is for the glory of God. Amen? So wala pong ibang ginawa ang Diyos kundi ibalik sa isang ama sa langit ang kalwalatian. Okay? So kahit doon sa naalala niyo doon sa Exodus, yun kung pinaka time na hinati ng Diyos yung dagat para dumaan lang yung mga Israelites. That was the turning point after na maging slave sila. Tayo rin no, naging slave sa sarili nating buhay, but there will be a time God will open the way and you will walk in dry lands. Amen? Kahit may dagat, hindi hadlang yan. Bubukas yan para sa iyo. Lalakad ka sa lupa at mula doon mananagumpay. Hallelujah. Amen? See? Kaya lahat po yun ay sa kalwalatian ng Diyos. Kahit nung namatay si Lazaro, napatay na. Ano sabi ng mga kapatid niya? Jesus, sana dumating ka 4 days before. Sana nabuhay pa yung kapatid ko. Pero sabi na, alam niyo yung 4 days, agnas na ang tao noon. Kasi wala pa nung embalsamo. Wala pa nung tinuturo ka ng injection. So, yung 4 days na yon, alam nila agnas na yung kapatid nila. But sabi ni Jesus, Ama, para ito makita ang kalwalatian mo. And so, He raised Lazarus from the dead. At mula doon, nakita nila, nothing was too late. All the time, God is so good. Amen? Amen. At nasa oras ko siya. And He makes all things beautiful in His time. Okay? So, sabi ng message ko, how to keep the fire burning. Okay? So, mula po dito sa Exodus 25:40, ako bababasa ng verse. Ako. Okay. Meron ng Bible. Hindi, basa ko. Sa Exodus 25:40, the Lord tells Moses to build the tabernacle. Okay? So, alam niyo yung Exodus 25:40. Alam niyo yung tabernacle of Moses, ito po ay gawa sa kahoy, pero may sukat. May klase ng kahoy na pinagsama-sama sa utos ng Diyos. Amen? Amen. So every size na linagay po doon sa tabernacle na yun ay may kahulugan. May simbolo dahil ang Diyos ay punong-puno po ng mga kaayusan at kababalaghan para sa ating buhay. Yes, acacia. Okay? So, everything was made according to the pattern. No? So, pati po yung inutos ng Diyos sa 25:40, pati yung garments ng priest, pati yung mga batas, yung mga furnitures, sinunod lang yun ni Moses, ginawa niya lahat sa utos ng Diyos. Amen? So, and from Exodus to Leviticus 9:24, makikita ko natin doon, inutusan ni God si Moses gumawa ng maraming mga
offerings. Sin offerings, meron pa doon burnt offerings, meron pang wave offerings, meron pang peace offerings. Kaya nung araw mo, maraming ginagawa. Kailangan pa ng mga offering. Purihin ko ang Diyos sa panahon natin, tinapos na ng Panginoon Jesus. Amen? Kaya pala sabi niya, it is finished. Lahat ng ang paghahandog ay tinapos ko na dahil hinandog ko mismo ang sarili ko para sa inyo. Amen? So, are you blessed? Amen. 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 So, ang panahon po natin ay puro pagpapala, puro biyaya, kasaganahan sa pag-ibig ng Diyos. Okay? So, everything was so symbolic, tulad ng scene of yung pinapatay po na hayop para sa sin offering. Yun ang acceptance na ikaw ay makasalanan. So, yung dugo ng offering na yun, hinuhugasan yung kasalanan. So, meron din, it was also a rejoicing for forgiveness. And tatandaan nyo ko, dun sa Exodus, pwede bang Leviticus, sorry. Leviticus. Chapter 6, verse 6. Well, verse 12. Ito po sinasabi, no? Ang apoy sa altar ay dapat pananatiling nagniningas. Ito ay dapat patungan o gatungan tuwing umaga. Ihahanay sa ibabaw ng gato ang handog na susunogin at ang tabang kinuha sa handog pangkapayapaan. Hayaan laging may apoy sa altar at hindi ito dapat pabayaang mamatay. Amen. Okay? So we'll be talking about the fire. Okay? So sabi ko dito, ang Diyos ay nag-utos kay Moses. Dapat merong isang burnt offering. At ang burnt offering na ito ay laging may apoy. Alam niyo mo, yung sila nag-offer na nung pasimula, may kahoy na may burnt offering. Meron silang, ano ba tawag ito? Parang ginagatungan. Halaran. 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 Okay. So, mula ho doon, bumaba yung apoy. And then sabi dito, sila ay nag-rejoice and they fell on their face. So, ganun din tayo. Nung nakilala natin ang Panginoon, nagsisi tayo. Our hearts were rejoicing. Amen? Because we have been forgiven. At sabi doon, nagpatira pa sila, ang mukha nila nasa lupa. We were all humble before God. Mahirap po tanggapin na magsisi ang isang makasalanan. Amen? Mahirap na yung isang mayabang at may kapangyarihang tao bababa sa harap ng Diyos. But it has to take humility para patawanan tayo ng Diyos. Para aminin natin na tayo ay makasalanan. Amen? So the grace of God was sufficient. In our weaknesses, we have been forgiven. Okay? So ano sabi dito? Ang apoy na bumaba, kailangan laging nag-aapoy. At tuwing umaga, gatungan yan. Gatungan para magpatuloy ang apoy. At sabi, huwag ito mawawala dahil kailangan ito'y nag-idigas. Okay? Mga kapatid, ang apoy po ay kailangan nagpapatuloy na nagbabaga. Amen? Okay? So, kung kayo po ay nasa tapat ng kalan, lagi mainit, papawisan kayo. So,
the wood is a symbol of humanity. Okay? Sa Bible po, pag nakakita kayo ng salitang puno, kahoy, lahat ito ay tungkol sa tao. Okay? So, yung kahoy na nandun ay simbolo ng tao. Kayo po ay patuloy na sinusunod ng Diyos. Amen. And we are blessed because we are in this time na our God is a consuming fire. Hebrews, sabi ko dito sa Hebrews 12:23 and 24, for our God is a consuming fire. Basahin nga natin yun. Hebrews 23 to 29. 12, chapter 12. Sunod. Sunod. Pakinggan niyo po. Ito po ang sinasabi sa Hebrews 23 to 29. Ito po, no? Ang dinaluhan ninyo ay masayang pagtitipon ng mga panganay na anak na ang mga pangalan ay nakatala sa langit. Ang nilapitan ninyo ay ang Diyos na hukom ng lahat at ang mga espiritu ng mga taong ginawang ganap. Ipinakita nilapitan ninyo si Jesus, ang tagapamagitan ng bagong tipan at ang bagong winisik na may pangako ng mas mabuting bagay kaysa isinisigaw ng dugo ni Abel. 25, kaya huwag kayong tumangging makinig sa Kanya sana nagsasalita. Ang tumatangging nakikinig sa nagsasalita sa kanila dito na lupa ay hindi nakaligtas sa parusa. Gaano pa kaya tayo kung tayo ay tatanggi makinig sa nagsasalita mula sa langit dahil sa kanyang tinig na yanig noong ang lupa at ngunit pinangako niya ngayon at minsan upang yayanigin hindi lamang ang lupa pati na ang langit. Ang mga salitang minsan ay maliwanag na nagsasabing aalisin ang mga nilikhang nayayanig upang manatili ang mga bagay na di nayayanig. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi nayayanig. Sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya na may pagpapala at pagkatakot. At last verse, sapagkat tunay nga ang ating Diyos ay apoy na tumutupo. Amen. Amen. Napansin niyo ba yung pandemic? It was just a shaking. Sabi dito, lahat ng bagay ay mayayanig. Amen? Nayanig ba kayo? And those things that can be shaken will be shaken. And only the kingdom of God shall remain. Amen? Kaya kung dumating ang pandemic, inalis ng Diyos pati simbahan.
Pati simbahan sinara. Walang matulis, walang square, walang bilog, wala kahit ano. Amen. Napansin niyo ba yan? Nung bumalik na ang tao sa simbahan, ano sabi? 50% only. Keep distancing. And mga kapatid, everything will be shaken. Sa buhay po natin, lahat ng bagay ay bibigligin ng Diyos. Matira lang ang paghahari na sa puso ng buhay natin. Amen? Kaya hindi na po kailangan ngayon, sabi ng Panginoon, ang mga simbahan ay ginawa para makita po ang kamay ng Diyos. Amen. Kaya isang araw, ang kailangan yung pastor na nahulog sa jeep ng wheelchair. Hindi ko binigay yung wheelchair na hiningi ko sa congressman. Binigay ko sa church. Tawagin niyo yung anak ng pastor. Kailangan niya makita pagpapala ng wheelchair galing sa church. Amen? Hindi ho kayo pwede magyabang kung sino man kayo, kung may binibigay kayo, hindi pwede. Kailangan ng Diyos maluwalhati. Amen? Kailangan ng Diyos mapasalamatan. No? May nagpapapray sa akin, may cancer, yung babae. Asan ang asawa nito? Asan natutulog? Pababayin mo siya. Kung gusto kong gumaling ang asawa niya, lalo na siya. Hallelujah. Amen. Amen. So babae yung lalaki, halika mo ng palataya. Sabi ng Panginoon na naman, hihingi natin sa panalangin, maniwala na tayong bibigay niya yun. Tatanggapin natin ang kagalingan ng asawa mo. Pero pinabababa ko siya. Amen. Hallelujah. See? So, mga kapatid, it's time. We just have to demonstrate the power of God. Amen. Tayo naman ho, alulod lang ng pagpapala. Kaya sabi nga, makinig kayo sa Kanya na nagsasalita sa harap nyo. Eh, yung tatay sa langit nagsasalita, hindi nyo nakikita, hindi nyo rin nakikita. Kaya yung nandyan, tinetesting kayo ng Diyos. Nakikinig ka ba doon sa nagsasalita? Visible yan. Ha? Kaya mga kapatid, just read the Bible. Sabi nga ni Jess Paredes, ngayon lang ako nakarinig ng taong in love with Jesus. Not unless you read the New Testament, knowing who Jesus is in your life, you will never fall in love with Him. And when you are in love, so much in love with Him, you will serve Him. Amen. Hindi nyo siya mapaglilingkuran kung hindi nyo siya mahal na mahal. Hindi ko maiiwan yung tinda ko doon dahil nung sabi ko, pag-preach ako, Lord, paano yun? Walang magtitinda ng kape. Dumating si Sister Beth Monday. Sabi ko, thank you. Kaya sa kanya, alam ko magtitinda ka ng kape, pero mas gusto ko kasama kita dahil mag-bless ka. Amen? Dumating mo siya, maraming problema, lalo sa mga anak. Sabi niya, ba't ganun ngayon ang mga anak? Parang inirin mo lang, tapos wala nang pakialam. Hindi ganun yun. Let's win the children by our love. Tayo muna magbabago. Tayo muna magmamahal. Nakikita nila, nakikita rin natin isang araw, mamahalin nila tayo. Amen? So, ang pagbabago po ay galing sa atin, hindi galing sa ibang tao. We have to be transformed when we come to Jesus. Okay? So, like, sabi ko dun sa Revelation, gusto natin, Revelation 21, get ready. Ito po ang sabi. Anong verse po? Verse 1. Okay, chapter 21 ng Pahayag o Revelation, ito po ang sinasabi. Pagkatapos nito nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa. Wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod. Diba? Ang bagong Jerusalem na bumaba mula sa langit, buhat sa Diyos,
gaya ng isang babaeng ikakasal. Siya ay nakabihis ng napakaganda at pagsalubong sa kanyang mapapangasawa. Narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa trono. Tingnan ninyo ang tirahan ng Diyos na nasa piling na ng mga tao. So sabi po dito, behold, the tabernacle of God is with men. Amen? Nasa inyo na po ang tabernakulo ng Diyos. Hindi niyo na po kailangan hanapin yung tabernakulo ng panahon ni Moses. Behold, the tabernacle of God is with men, and you will be their God, and they will be your people. Amen? Kayo po ay tao ng Diyos, lahi ng Israel. Pero bakit gano'n yung mga pastor pupunta sa Israel pag-uwi ng Israelita? Wala po 10% ang naniniwala kay Jesus sa Israel. Nag-aantay pa ho sila ng Mesaya. Pero sa Pilipinas, naniniwala tayo, dumating na ang Panginoon Jesus. Amen? Dumating na sa puso natin. Kaya nung may naghahanap, sabi yung isang pariseo, mga pareho ito, sa Diyoseo. Asan na yung pinag-preach kong kaharian ng Diyos? And sabi ni Jesus, the kingdom of God is with you. Amen? Nasa inyo po ang pagkakarian ng Diyos. Huwag nyo naman natin sa iba, nasa inyo na. Kaya kahit sa Revelation, sinabi ni John, the tabernacle of God is with men. And you shall receive power after the Holy Ghost is come upon you. Mga kapatid, kung meron kong pagsusunod na nagaganap ngayon, it is because the Holy Spirit is with you. Amen? Kung ang Diyos po ay consuming fire, He is consuming not the wood, but the fire in your heart. Siya po ay sumusunod ng mga kahinaan ng tao. Amen. Siya po ay sumusunod ng mga infirmities, mga kasalanan. For the wages of sin is death. Hindi ko na, pag sinabi nyo na may sakit kayo, pag sinabi nyo may sakit yung kapatid nyo, anak nyo, sasabihin ko na sa inyo, nagbabayad lang. I can stand before anybody, taas noo, wala akong maintenance, wala akong sakit. Because the wages of sin is death. Hanggat may kasalanan ka, hanggat may iniisip ka na nakikita ng Diyos na marumi ang isip mo, ihahayag ka ng Diyos. And sickness at ang hatol po ng Diyos ay galing sa langit. Hindi ho natin pwedeng takasan yan. Hindi na ho tayo pwedeng magturo. Yung tatlo kasi sa atin nakaturo. Amen? Isa lang na nakaturo. Kasi yung, kasi yung kapatid ko, kasi yung anak ko, kasi hindi ho, kayo ang nananagot sa Diyos. Amen? Wala po tayong kawala sa presensya ng Diyos. You shall receive the Holy Ghost, will make you overseers to feed the church of God. So, ang ginagawa po ngayon ng Espiritu ng Diyos, kayo ay binibigyan ng pribilehiyo na makita ang paggalaw niya. Pakainin niyo ang iglesia ng Diyos. And you are the church of God. Amen? Amen. You are the church today. Yung iba ko, tayo ng tayo, sigaw ng sigaw. Ikaw ay iglesia ng Diyos. You are the called out ones, you are the chosen one. Amen? I have been pastoring for 38 years. Sabi ko nga, lahat ko ng klaseng bubog, dagot, dibdib, sipa, tadyak, inabot ko na sa Diyos. Amen. Ayun nung sekretary ni Doc Joey Montemayor, Pastor Art Flora, disciple ko lang ho yun sa Tondo. Kaya malalaman niyo kung sino ako. Hindi kailangan ng pagmalaki. But I'm there to fellowship with them,
and bring to them the message of the kingdom of God. Amen? Amen. Wala na ho ngayon. Ang gusto ho ng Panginoon ngayon, maghari na siya sa buong mundo, sa puso at buhay ng bawat tao. Amen? Hindi ho, wala kayong pakialam kung ano, sabi nga ng isang bata dun sa Moret, Pastora, I like your message. Alam niyo, nagdi-disappoint ako pag ang mga pastor ginagawa yung gawain ng Espiritu Santo. It's not your business. Ha? Na gawin niyo yung baguhin ng ibang tao. Hindi niyo hanap buhay yung, hindi niyo kailangan na mag-evangelize, tumayo dyan, magsisigaw. Just testify of the goodness of God. If I will be lifted up, I will draw all men unto me. Amen? Ang problema nila mo, pag malaki mo sa Jesus, anong ginawa niya sa inyo? Just testify of His goodness. And the people will come. He will draw people. He will continue to bring souls and believe that He is a mighty God. Amen. Alam niyo mo ba na kasalanan yung atas niyo yung dalawang kamay niyo? Sasabihin niyo, sino dito ang templo ng Espiritu Santo? Sasabihin niyo, templo kayo. Pag kayo templo ng Espiritu Santo, tinanggap niyo na lahat ng bagay galing sa Panginoon. You are now complete in Jesus Christ. You have the power, you have the anointing, you have the healing, you have the miracle. Hindi ho kailangan na pag kayo low in your, pag medyo kayo natatakot o pinakabahan, hanahanap nyo, a revivalist. Punta kayo kahit sa church, punta kayo sa iba't ibang pastor, hindi ho nila kayo kayang pasiglahin. You encourage yourself. Kahit ho si David, dumating sila puntos na wala yung mga asawa niya, hanggang sa gusto patayin pa siya ng mga sundalo niya. Huh? But he had to encourage himself. Kailangan kayo ang mag-stir out ng inyong spirits. Kayo ang mag-encourage sa sarili nyo. Hindi. Mananatili ako sa panig ng Diyos. Amen. Makapangyarihan siya. May sakit. Tulad doon ng goiter. Sabi ko, pinag-pray na kita. Pasalamatan mo na lang ang Diyos. Pag tumingin kayo, doon sa goiter, may bukol pa, pastor tinitingnan mo kasi hinahawakan mo, may bukol pa. Just believe! Amen! Amen. Magaling pag sinabi ko, magaling ka na, magaling ka na. Declare it. Declare it. Speak it. At magaling ka na. Amen? Hindi na ho kailangan makita. Kaya alam nyo, kahit nag-pray na ako, sabi ko, magaling ka na. Pag binigay na sa inyo, ano ibig sabihin? Pasasalamatan nyo na lang. Amen! Just so be thankful. Sa pagising pa lang sa umaga, Lord, thank you, magaling na. Lord, thank you. Inagaling mo na. Amen? Hindi. May bukol. Ano? Sabi ng doktor, palahin Sabi ng doktor, aalisin. Sabi ng doktor, inom mo na akong ganito, ganyan gamot. Nisunod yun din yung doktor. Pero pag sinabi ng Diyos, masalamat din siya. Hindi ho babalik ang salita niya nang walang kabuluhan. It is always for a purpose that God will speak to you and tell you, it is done. It is finished. Amen? Hindi ako dadating ng 77 na walang maintenance, walang sakit, kung Praise the Lord. hindi ko tinanggap yung kagalingan ng Diyos. Since 1984, I was a pastor since 1984. 81 ako na siya. It will not take too much time. Just continue to let God know you're available. Amen. Amen. If you're available, God will use you mightily. Hallelujah. God will speak to you. God will bring you to the right field of harvest. Andun lang mo. Sabi niya, hinog na. Namumuti na ang daming naaanihin. Kulang ang mag-aani. Alam niyo bang hindi alam ng asawa ko, dinala ako ng Diyos dun sa sunod ako. It is a very notorious place sa mundo. Bakit? Pinagdala ko yun ng mga squatter.
Dati ho yung lumber na tumaas na dahil sa dami kong puso. Eto na, inang-inang, inang-inang NHA. Dinala yung mga squatter. Hindi alam ng asawa ko, doon ako dinala ng Panginoon. Alam niyo, nasa gitna ako ng kalsada. 84, kinukuha ko ng JIL, maging district, ano ba tawag nila doon? Basta hawakan ko yung buong tundo. Pero meron akong baby, meron akong inaalagaan na maliit na gawain. Hindi ko pinagpalit yun. So I continued sa gitna ng kalsada, aaway pala yung rival gang. Lumilipad yung mga bote ng pila sa ulunan ko. Pala, nagbabatuan na ng bote. Kaya nung bandang huli lang nalaman ng mister ko, doon ka pumupunta? Oo. Kasi marami doon. Yung mga lasenggo ko, pagdaan ko ng tatago na, Sister, birthday lang ho, kaya kami umiinom. Araw-araw, birthday nyo. No? Gumagawa ho ng birthday para makainom eh. Kaya, mula ko noon, purihin ng Diyos. Yung inimpisahan ko sa kalye na maliit na gawain. Lumaki, nagbigay ang Diyos nag-provide si God ng maraming kanin. Na isang araw, yung kasama kong batang pastor, alam nyo, ang tapang niya, ang yabang niya, nakababa siya para sabihin sa akin, Pastora, huwag ka na daw aakyat sa sunod ako. Bakit? Ayaw na nila sa iyo, ako na ang pastor. Iyak ko ako ng iyak. Pero I was comforted by God. Sabi lang niya sa akin, kung ikaw ang tunay na nanay ng gawain na yun, hindi mo ipabibigyan yung gawain. Amen? Kasi may dumating na sa akin. Halika na, kunin natin yung mga gamit, di ba? Yung mga friends mo nag-donate noon, gano'n. Nung nagsalita ang Diyos, maging karoon ka ng wisdom katulad ng sinabi ni Solomon. Kung ikaw ang tunay na nanay, hindi mo ipabibigyan ang anak. Pero kung hindi ka tunay, kung ikaw ang tunay na nanay, paano ba yun? Pag ikaw ang tunay na nanay, hindi mo pabibiyak yung anak. Pero kung hindi ka tunay na nanay, sasabihin mo, hati na lang tayo. Hindi ko pinahati ang gawain. Pinanood ko lang siya. Until isang araw may dumating, patawarin mo si Pastor DMS. Sabi ko, bakit? Bagoong na lang kinakain. Sabi ko, hindi siya nag-asala sa akin. Sa Diyos siya nag-asala. So, lagi yung ganun ang ating kailangan na pananaw. Everything we are doing is for the glory of God. Amen? And sabi ng Panginoon, ang ginagawa mo dyan sa pinakamaliit na yan, ginagawa mo sa akin. Kaya ako nasa children ministry. May alaga ako akong 25 na bata sa bahay ko. Kaya nakikita ni PJ, tinutunan ko sila ng picture. I spend dinner with them. Bakit bata? Wala akong igaganti sa inyo, bata. Wala akong ibabalik sa inyo. Pati pinagkainan, ako naghuhugas. Kaya ngayon natuto na akong maglagay lagi doon ng paper plate sa bahay ko. You see? Kasi tinuturuan ko na lang sila. O tapos sa basura, yung pinagdanan. Naka-prepare na ako ng mga plastic spoons, plastic forks. Kasi ang bisita ko mga bata. Okay? So, mga kapatid, we have to keep the fire burning in our hearts. The Holy Ghost is in you. It has the power. Amen. Amen. Kung ngayong umaga kayo ay nakabandage, yun po ay dahil pinapahintulot. Kung ngayong umaga meron kayong sakit sa inyong katawan, yun ay dahil hindi nyo kilala ang Diyos mo. Your God is a miracle-working God. Amen. At hindi niya pababayaan may sakit kayo. Sister, kasi nasa lahi namin,
Jesus has become the curse who was hung on the tree, and you are free from your curses. Amen? Wala na pong sumpa para sa anak ng Diyos. Ha? Wala na hong mga sakit karamdaman para sa anak ng Diyos. I was so thankful, 1983, dumating yung mensahe na tagahari ng Diyos sa buhay ko. And I made Him the King of my heart, the King of my life. And nothing more, kaya niya akong pagtanggol. Amen? Kaya niya akong pag-ingatan. Kaya niya sawayin lahat ng lalaman sa akin. Alam niyo ho ba na nung nag-retire Mr. ko 2001, may umunderground sa akin. He was so good, he was so faithful. Bakit? Maraming pera, milyon. May umunderground ng babae sa akin. Ang relasyon tumagal, almost a year. Nung nalaman ko, nakakuha kong resibo ng hotel sa bulsa. And alam niyo, galing ako sa broken. Kaya, ang galing ko sa broken home will ever preserve a home that is not broken. Amen? Kaya, nag-iiso ako sa lahat ng bagay. But, nung nag-retire Mr. ko, with millions in his pocket, mayroon yung nakalusot. Akala, pag iba-iba sasabihin nyo, gawa ng demonyo, hindi yung pwede. Nung nahiya sa akin ng Mr. ko, na-discover yung relasyon, umakyat sa Baguio. Tama-tama ko ginagawa yung bahay ng anak ko. And I was on my way up to Baguio. Siyempre, sasamantalayin mo, no? Natrasos kayo. But on my way, nag-usap ang Diyos. Tingnan nyo, ang sarap na narinig ng Diyos. Ano sabi sa akin ng Diyos? Kailangan ko siyang ibagsak dahil nilagay mo siya sa mataas na pedestal. I had to bring him down that he will admit he's a sinner. Amen. So with that lady in his life, he sinned against God, against me. So binagsak siya ng Diyos. Sabi niya, ganyan din si Jesus. I had to have an instrument. Yung babae, instrumento lang para magsisi siya, sumama siya sa iyo, maniwala siya kay akin niya. Diyos na nagpapagapan. Amen? Ganyan din si Jesus. He was the only son. Alam niyo sa tundo, maraming anak. Ikaw, ilan anak mo? Sabi ko nung araw mo, asa evangelistic ako. Walo po. Ikaw, ilan anak mo? 10. Pwede ba mainin yung isa? Mamatay para sa Maynila. Ang Maynila maliligtas. Ang Maynila aayos. Lahat ng tao bubuti. Hindi ho. Huwag na lang. Wala akong magbibigay sa inyo kahit isang anak para patayin nyo. Pero ang ama, ibinigay niya ang isang anak. Sabi, isang lugtong na anak. Ibinigay niya dahil sa pag-ibig niya sa isang katao. Amen? That no one will perish, but everyone will have everlasting life. He gave up Jesus. Alam niyo, hindi ako nag-aral sa Bible school, but I was mentored by Maurice Sirulo, mga kapanahon na nila Benny Hinn, no? 80s. Umiiyak ko si Maurice Sirulo nung tinuturo sa akin yan. Bakit? Sabi niya, alam niyo ba na sa Garden of Gethsemane pa lang, tumuturo ng dulo ang awis ni Jesus ay dulo. Bakit? It was the time. Doon pa lang sa Garden of Gethsemane, anong prayer ni Jesus? Father, may this cup. No? So sabi niya, sana Ama, huwag mangyari ito, huwag matuloy. Pero kalooban mo po, maganap sa buhay ko. Nang dumating yung soldiers, kalooban ng Ama, mga kay Jesus. Amen. Nang dumating yung mga soldiers, hinuli na siya, ninala na siya sa kay Pilato. He knew it was the will of God. Amen. Kaya nung namatay na daw si Jesus at binibing na siya, binalot lang siya sa isang tela. Ano daw sabi ng Ama? I cannot let him die. He has to be risen.
This is a perfect Son of God. Amen. Gusto po ng Diyos maging maayos tayo. Amen. One day we will be like Jesus. Amen. Amen. One day we will be above this earth. We are no natural. We are supernatural people in this earth. Amen. Kaya naintindihan niyo ba yung sabi ni Paul? We are just in a journey in this earth. We are citizens of heaven. Amen. And our position is our spirits are in the heavenlies, seated in the right hand of the Father with Jesus Christ. Amen. Hindi nyo, sarap nun. Huwag kayong magpapatalo. Huwag kayong tatanggap ng kataluhan. We are the children of God. Amen. We have been made victorious, winners, overcomers. Baka gusto nyo mag-join dun sa group chat ko, the company of overcomers. You just join me. Meron nung mga, hindi naman ako nagsasalita. Ano lang, mga verses lang. So, mga kapatid, let us know today, God is burning us. Amen. And the Holy Spirit is in our life that we may overcome. And to them who overcome, you will receive everything from God. Amen. Napakasarap po nun. You will receive everything from God. Walang exception. Lahat ng bagay na kailangan nyo, gusto nyo, tatanggapin nyo galing sa Diyos. Amen? Kaya wag ko kayo malulungkot. Sabi nga ni President, I was so persistent. Talaga po, nagpa-schedule ako para sabihin ko lang sa inyo, pagharian nawakin ng Diyos. At ang paghahari ng Diyos ay tutupok sa lahat ng kahinaan nyo. Kaya sabi niya, my grace is sufficient for your weaknesses. Amen? Sagana po ang biyaya ng Diyos sa inyong kahinaan. Lahat ng kasalanan, lahat ng kahinaan, gawin natin gatong tuwing maaga. Apuyan natin ang isang offering. Hindi lang po yung heart, even ourselves. Let us offer it to God. Amen? Let us offer this body, a living sacrifice for God's glory. Wala naman nun tayo magagawa. Yan, isang araw may pinag-uusapan libo-libo. Tandaan nyo, yung pera para sa lupa lang. Wala tayong madadalang pera sa langit. Hallelujah. So, pag naintindihin yung pera, intindihin nyo, magkikita pa kayo ng Diyos. Thank you, Jesus. Amen? Mga kapatid, let's continue to live. Igatong nyo na ho bawat kahinaan. Sabi tuwing umaga, huwag nyo hayaan na mamatay ang apoy. Tuwing umaga, igatong nyo. Hindi kayo makakaalis sa mga kahinaan na hindi ninyo inaamin. Aminin nyo kahinaan niyo. Igatong nyo. Tuwing umaga, ihandog nyo sa Diyos. Panginoon, consume my weaknesses. And it's by your grace that I will be delivered. Amen? Keep the fire burning in your hearts. Keep the fire burning that God will use you to be the light and the salt in this earth. Kaya sabi, asan yung liwanag? Asan yung asin? Walang lasa, mga Kristiyano. May sakit yung mundo. May sakit din ako. Sorry, hindi ako makakapunta. Iba kayo. Amen! Iba kayo. Kung may sakit ang mundo, wala kayong sakit. Kaya sabi ni PJ, buti pa to. Pag hinaya niya ako, halika sa Araneta. Andun si Carillo. Sama. Schedule nyo lang. Kahit tulad nung pinag-preach ako ni Bishop dun kaya, yes, Apares. I was supposed to be at Winford Casino Hotel sa SM San Lazaro. Birthday ng friend ko, may invitation pa ako. Magkano isang, doon, di ba? But, andun ako sa gawain. Tapos kami kala Jess Pares alas 4 na. So, or alas 3. Alas 5 yung invitation.
Sabi nila, sana pumunta ka pa rin kahit late ka na kasi nag-stay kami, alas 12, dalawa na. Hindi na po ako para doon. Amen? Hindi na po ako para doon sa ganung occasion na may kasiyahan, may inuman, may sayawan. My passion is to preach the good news of the gospel. Amen? Tapos na ho lahat yung makamundong gusto ng lamang ko. I am here to share with you King Jesus. A God, a consuming fire, wants to consume every sin, every weakness you have. Just lay it before Him. Every morning, suko niyo lang mo. Hindi niyo magagawa kung wala ang biyaya ng Diyos. Hindi niyo magagawa kung hindi niyo aaminin na ang kahinaan niyo sa harap ng Diyos. Hindi niyo magagawa. Palayain ang sarili niyo. Magagawa ng Diyos. Amen? So let's give glory to Jesus. Let's give honor. Tumayo po tayo lahat at patuloy natin pagpalagi. Meron nyo tayo dito ang isang awit na alam nyo, nung nalulungkot ako, dahil namatay na yung asawa ko, I was so lonely, alone in my bedroom, big, with a big bed, big bedroom. Pero nung narinig ko na yung aking loneliness magiging stress, and yung stress ko magkakasakit ako, tumayo ako. Nakita ko na lang ang kabutihan ng Diyos at apatay niya. Nakapagpalaki po ako ng 6 na anak at nakita ko na lang, wala na ako asawa, it's okay, I have my God. And all my life I have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Everybody, let's sing it to Jesus. I love you, Lord, for your mercies never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Let's pray, let's pray. Heavenly Father, we thank you for your faithfulness, for your goodness. We will sing of your goodness every day of our life. Salamat po na nadala ko ang mensahe mo sa mga minamahal mo ngayong maaga. Lord, we are here gathered in your presence and in your love because you want to bless us. And you have been a blessing to everyone. Reveal yourself right now, O God. Consume every sin, every infirmity. Panginoon, sino man may sakit, karamdaman, lahat kami ay magaling na in the name of Jesus. Lahat ng mga nakatalikala pa, may mga sakit, karamdaman, Lord, na even the sin of idolatry, right now, I cast it out. And in the name of Jesus, I thank you for the deliverance. We thank you for you are a good, good God. And we just want to give you back all the glory, honor, and praise in Jesus' name. Amen. Amen and amen. Thank you very much, Pastor Madu. Amen. You may be seated, my brothers and sisters. Keep the fire burning. So, maalala natin ang napakahalaga. Igaon na natin yung lahat ng kabigatan sa ating buhay. Amen.